Nagsisimula ang pelikula nang ipakilala ang ating bida na si Alex. Ang kanyang pamilya ay lumipat mula Ukraine upang magsimula ng bagong buhay sa Canada. Sinabi niya na matagal na silang may problemang pinansyal sa kanilang buhay. Kasalukuyang nakatira si Alex kasama ang kanyang mga magulang. Ang kanyang ina ay nagtatrabaho bilang bookkeeper assistant sa isang bangko na siya ring may hawak ng mortgage ng kanilang bahay. Dahil kakaunti ang kanyang kaibigan, mas nakakasundo niya ang kanyang computer at nagiging interesado siya sa coding habang siya ay lumalaki. Nagtatrabaho siya bilang clicker na nagbibigay ng click sa isang website at iniipon ang kanyang kinikita para sa edukasyon. Mas lalo pang nahuhumaling si Alex sa mundo ng internet kung saan makikita niya ang lahat ng impormasyong gusto niyang matutunan tungkol sa financial crisis, mga bangko, mahihinang seguridad ng sistema, at ang pangangailangan ng pagbabago. Isang gabi, narinig ni Alex ang pagtatalo ng kanyang mga magulang na parehong stress dahil sa kanilang sitwasyong pinansyal. Kaya tahimik siyang lumabas upang bumili ng kape. Ang TV sa cafe ay nagpapakita ng balita tungkol sa isang cyber assault na inorganisa ng Dark Web, isang online criminal organization na pinamumunuan ng isang hacker na si Zed. Pagbalik ni Alex sa bahay, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak dahil natanggal siya sa trabaho sa bangko. Dahil wala na silang stable na pinagkakakitaan, ang kanilang bahay ay malapit ng kunin ng bangko. Agad na ibinigay ni Alex ang lahat ng perang naipon niya para sa kolehiyo upang hindi nila mawala ang kanilang bahay. Sa una, nagduda ang kanyang ina kung saan niya nakuha ang pera at ayaw niya itong tanggapin dahil para sana iyon sa pag-aaral ni Alex. Ngunit iginiit ni Alex na mas mahalaga ngayon na hindi nila mawala ang kanilang bahay. Galit si Alex sa bangko na nagtanggal sa kanyang ina dahil dito nawala ang lahat ng perang matagal niyang inipon. Upang mabawi ang pera, naghanap siya sa internet kung paano kumita ng mabilis, ngunit karamihan ay scam. Bigla niyang naalala ang criminal organization na Dark Web na nakita niya sa TV sa cafe at hinanap ito. Gusto niyang sumali sa grupo, ngunit kailangan muna niyang pumasa sa isang pagsubok. Sinabi ng isa sa mga miyembro na kailangan siyang maimbitahan o gumawa muna ng isang krimen para mapatunayan bilang rookie. Nag-isip si Alex kung sino ang kanyang bibiktimahin. Naisip niya si Randy, ang bully sa kanilang paaralan na addict sa protein supplements. Upang maskam ito, gumawa si Alex ng peking website na nagbebenta ng murang supplements at nabiktima si Randy. Ginamit nito ang credit card ng kanyang ama at nakuha ni Alex ang lahat ng impormasyon. Ibinigay niya ito sa dark web at pumasa siya sa pagsubok. Sa sumunod na eksena, tinulungan si Alex ng isang miyembro na si Roosevelt upang kumita pa ng mas malaki. Ang kanyang unang trabaho ay sa black market trading. Magpapadala si Roosevelt ng mga items, at kailangan niya itong ibenta upang makuha ang kanyang bahagi. Nasiyahan si Alex sa trabahong ito at naging maayos ang lahat. Sa loob lamang ng 4 na linggo, kumita siya ng humigit kumulang $30,000. Binayaran niya ang kanyang pag-aaral, nagpaalam sa kanyang mga magulang at lumipat sa Toronto. Magsisimula ang kolehiyo sa January, kaya kailangan pa niya ng mas maraming pera para sa kanyang gastusin. Upang mapanatili ang kanyang pera, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo sa black market. Isang araw, nagnakaw siya ng isang mamahaling relo sa black market. Hindi tulad dati, hindi niya ito pwedeng ibenta sa Craigslist dahil maraming pulis at scammer. Upang subukan ng kanyang swerte, pumunta siya sa Chinatown upang ibenta ang relo, ngunit walang tindahan ng alahas ang tumatanggap at ang iba ay naghihinala na ito ay ninakaw. Kalaunan, napansin siya ng isang lalaking may suot na madilim na salamin. Inalok siya ng estranghero na kung maibebenta niya ang relo ng higit sa $30,000 ay makakakuha siya ng 30% bahagi. Pumayag si Alex at ibinigay ang relo. Nakapagtataka ngunit naging matagumpay ang estranghero at ibinigay ang pera kay Alex. Pagkatapos, naging curious si Alex kung paano niya ito nagawa, ngunit sinabi ng lalaki na sasabihin lamang niya ito kung sasabihin din ni Alex kung saan niya nakuha ang relo. Ipinakilala ng estranghero ang kanyang sarili bilang si Sai at ibinahagi niya ang sikreto kung paano magbenta ng mga items ng matagumpay. Naging magka-partner sila sa krimen at kumita ng malaki sa maikling panahon. Habang nag-aaral sa universidad, napagtanto ni Alex na hindi iyon ang buhay na gusto niya. Kaya nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang negosyo kasama si Sai sa pagnanakaw ng alahas at pag-hack ng credit cards. Kinabukasan, binigyan sila ng isang kaibigan ni Sai mula sa club ng credit card mula sa isang dayuhang customer. Sinabi niyang regalo ito. Napansin ni Alex na marami itong laman. Gumawa sila ng peking ID at matagumpay na nakapag-withdraw sa bangko nang hindi nahuhuli. Isang araw, habang nagbabrowse sa dark web, nalaman ni Alex na ang bangkong nagtanggal sa kanyang ina ay nasa listahan ng vulnerable. Gusto niyang maghiganti at atakihin ito, ngunit nabigo siya. Agad siyang nahuli ng security habang sinusubukang pasukin ang data ng bangko.
Naglagay siya ng parasite sa computer bago tumakas, ngunit nahuli siya ng mga gwardya at dinala sa head of security upang interogahin. Tinakot siya ng security na tatawag sila ng pulis kung hindi niya sasabihin kung saan niya nakuha ang software. Ipinaliwanag ni Alex na mahina ang seguridad ng kanilang bangko at nakipagnegosasyon siya na kung i-update niya ang software ng libre ay hindi siya i-report sa pulis. Dahil dito, sumikat si Alex sa dark web at pinuri pa siya ng mismong creator na si Zed. Dahil sa kanyang kasikatan, ipinakilala siya ng kanyang kaibigang si Sai sa isang babae na kanyang makakadate. Ang pangalan niya ay Kira at alam nito ang lahat tungkol sa dark web. Nais ni Sai na isama siya sa kanilang grupo. Nakakatuwa dahil mas marami pang alam si Kira tungkol sa dark web kaysa sa kanila. Marunong siyang gumawa ng malalaking credit cards, gumamit ng Bitcoin at onion browsing, mga bagay na hindi pa alam ni na Alex at Sai. Marami rin siyang kliyente at madali niyang naibebenta ang kanilang mga items. Sinabi niya na tinutulungan siya ng kanyang tiyuhin sa paghahanap ng mga kliyente kapalit ng bahagi ng kita. Ngunit nagsimulang magduda si Sai kay Kira. Sinabi niyang kainahinala na ang isang babae ay may napakaraming koneksyon, lalo na kung itinatago niya ito sa kanila. Iniisip ni Sai na kung ganoon na siya kagaling, bakit pa niya kailangan makipagtrabaho sa kanila sa simula pa lamang. Iniisip ni Alex na nag-o-overthink lang si Sai. Isang araw, tinanong ni Kira si Alex kung gusto niyang sumama sa kanya papuntang Hong Kong. Dahil mas maraming oportunidad doon para sa kanilang negosyo. Habang nakahiga si Sai, ay aksidenteng narinig ang usapan at lalo siyang naging kainahinala kay Kira. Sumunod ay dumating ang pinakamalaking deal para sa kanilang team. Madaling nakahanap si Kira ng mga buyer na handang bilhin ang lahat ng laman ng kanilang truck. Bago tuluyang isara ang deal, sumingit si Sai at kinausap ang mga kliyente. Sinabi niyang nais niyang bumuo ng tiwala at okay lang kung hindi nila bilhin ang lahat, dahil gusto ni Sai na maging loyal buyer sila sa hinaharap. Hindi ito sinang-ayunan ni Kira at sinabi na dapat bilhin ng buyer ang lahat kung hindi ay walang deal. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo sina Kira at Sai at sinabi ni Sai ang lahat ng kanyang mga hinala laban kay Kira. Habang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, lumapit si Alex sa pangunahing kliyente at hinawakan ito. Hindi ito nagustuhan ng kliyente, kaya inilabas niya ang kanyang baril at nagpaputok sa hangin bilang babala. Sinabi niyang kanselado na ang deal at kung susubukan nilang makipag-deal sa iba ay malalaman nila at magdudulot ito ng kaguluhan. Kinabukasan ng gabi, napansin nilang may pulis na nag-i-inspeksyon sa kanilang truck, ngunit sa kabutihang palad ay umalis ito nang walang napansin. Iniisip ni Alex na hindi na sila ligtas sa lungsod at iminungkahi niyang lumipat para sa kanilang kaligtasan. Sinabi ni Sai na gusto niyang pumunta sa Hong Kong dahil napag-usapan na ito ni Kira at Alex kaya madaling naaprubahan ang plano. Sa sumunod na eksena, makikita na ang Hong Kong ang kanilang bagong tahanan. Umaasa si Alex na medyo hihina ang kanilang negosyo, ngunit pagdating nila sa lungsod ay ipinagpatuloy nila ang pagbili at pagbebenta ng mga alahas, computer gadgets, at iba pang bagay. Kumikita sila ng malaki, ngunit pakiramdam ni Alex ay hindi maayos ang takbo ng kanilang buhay. Bukod sa kumita ng pera, nais din ni Alex na hamanin ng sistema, naboboard na siya sa paulit-ulit nilang ginagawa. Isang araw, umuwi si Sai na may dalang maraming pera. Ipinakita niya ito upang patunayan na may kakayahan pa rin siyang bumili at magbenta ng mga bagay. Ngunit nang malaman ni Alex kung anong credit card ang ginamit niya, ay nagalit ito dahil sinabi na niya kay Sai na huwag gamitin ang card na iyon. Sinabi ni Alex na nagiging banta na si Sai sa kanilang seguridad at gusto na niya itong paalisin sa team. Pumayag si Sai at umalis ng mapayapa. Sinabi niyang dati ay masaya ang kanilang grupo, ngunit ngayon ay puro kaguluhan na. Upang makuha ang atensyon ng pinuno ng dark web, iminungkahi ni Kira na atakihin nila ang lahat ng ATM sa Hong Kong. Kapag ginawa nila ito, maaari silang makakuha ng humigit kumulang $2 milyong. Matapos i-hack ang mga ATM, nag-iwan sila ng papel na may logo ng dark web. Napansin ito ng mga opisyal ng gobyerno at sinabi nilang gagawin nila ang lahat upang mahuli ang mga kriminal. Naging matagumpay ang kanilang plano. Ngunit isang gabi, sinabi ni Kira na ayaw na niyang maging bahagi ng team. Muli, sinabi niyang gusto lang niyang magpahinga sandali. Iniisip ni Alex na walang kwenta ang dahilan na ito. Habang nagtatalo sila, napansin ni Alex na pinromote siya ni Zed bilang underboss sa dark web at pinuri siya sa kanyang ginawa. Pagkatapos, hiniling ni Alex na makipagkita kay Zed. Noong una ay hindi kumbinsido si Zed hanggang sa sinabi ni Alex na maaaring umabot ito sa $1 bilyong kaya pumayag si Zed. Sa sumunod na eksena, makikita si Alex na nakikipagkita kay Zed sa isang malaking warehouse. Ito ay napakalayo at secure. Si Zed ay nakaupo sa wheelchair. Sinabi niya na kung nais nilang makipagtulungan ay hindi sila dapat magkamali dahil papatayin niya sila pati na ang kanilang pamilya at mga kaibigan kung gagawin nila yon. Kinabukasan, pagkatapos ng meeting, nakatanggap si Sai ng voicemail sa telepono ni Alex at humingi ng tawad sa gulong kanyang nagawa.
Sinabi niyang gusto niyang magkaroon ng pangalawang pagkakataon upang makabalik sa team. Sinabi rin niyang nasa isang hotel siya at naghihintay kina Alex at Kira, ngunit may mga hindi kilalang tao na biglang sumalakay sa kanilang bahay at nasa panganib si Sai. Pagdating nina Alex at Kira sa bahay, natagpuan nila si Sai sa bathtub, na patay at wala ng buhay. Napagtanto nila na ito ay gawa ng lalaking Colombian na kanilang ninakawan. Kung hindi dahil kay Sai, ay sila sana ang napatay. Sa kabila ng pagkamatay ng kanilang kaibigan, pinili pa rin ni Alex na ipagpatuloy ang trabaho kasama si Zed. Ngayon ay may sarili ng team si Alex at inaatake nila ang market system. Ang kanilang unang hakbang ay ang magpanggap at kunwaring patayin ng chairman ng Federal Reserve. Kinabukasan, matagumpay na naisakatuparan ng team ang kanilang plano. Pagkatapos nito, agad silang nagpakalat ng mga artikulo sa media na nagsasabing binaril ang federal chair. Nagpanik ang mga mayayamang tao habang bumabagsak ang market. Ang lahat ng perang kanilang ninakaw ay hinati sa pagitan ni Alex at ng buong dark web. Sa parehong araw, matapos ang matagumpay na plano, may mga hindi kilalang ahente ang humuli kina Alex at Kira. Dinala si Alex sa isang bakanteng gusali at bago siya palayain ay sinira nila ang kanyang mga laptop at iba pang gadgets. Hindi alam ni Alex kung sino ang mga taong iyon at kung bakit siya inatake. Hinanap din niya si Kira, ngunit hindi niya ito makita. Upang hanapin si Kira, lumipad si Alex patungong Thailand upang magkita sila sa lugar na kanilang napagkasundoan. Lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin niya makita si Kira. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Isang araw, nagpasya siyang pumunta sa internet cafe upang mag-online. Ginamit niya ang isa sa kanyang peking credit card bilang pambayad. Doon, nalaman niya sa internet na natalo na ng mga state agent ang dark web, nahuli si Zed, at pinatay ng mga ahente si Kira. Ang staff ng internet cafe ay tumawag sa pulis upang i-report siya dahil sa paggamit ng peking credit card. Kalaunan, makikita si Alex na nakakulong ng 2 taon. Habang nasa kulungan, iniisip niya kung paano niya maibabalik ang kanyang simpleng buhay. Sa huling eksena ng pelikula, matapos ang 2 taon sa kulungan, sa wakas ay napalaya si Alex sa pamamagitan ng royal pardon. Sa araw ng kanyang paglaya, sa gate ng kulungan, sinalubong siya ni Kira. Tinanong ni Alex kung bakit siya naroon. Ipinaliwanag ni Kira ang buong kwento at isiniwalat na bahagi siya ng isang kasunduan sa FBI kung saan nagtrabaho siya bilang ahente upang mahuli si Zed. Sa huli, sabay silang umalis sakay ng kotse. Kung gusto mo pa ng mga ganitong movie recap ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-on ang notification bell upang updated ka kaagad sa ating mga upload. E-comment mo na rin kung anong gusto mong movie ang susunod nating i-recap.